Makasaysayang araw po. Ako po si Xiao Chua, isang Filipino public historian para sa Valentine's Day. Ay, naku po. Alam nyo, sa buong Pilipinas, wala na pong pinakasikat na lover boy sa ating bansa, kundi ang ating national hero na si Dr. Jose Rizal. Okay. Dito po sa permanent gallery natin na pwede nyo pong bisitahin every weekdays, kasama po natin ang manuskrito ng kanyang mga mahalagang akda na nagbuo sa ating bansa. Ang Noli Me Tangere, ang El Filibusterismo, at ang Mi Ultimo Adios. Subalit, narito rin sa National Library of the Philippines sa Special Collection ng Filipiniana Division ang Love Life ni Dr. Jose Rizal. So, sige ho. Simulan na po natin ang ating pagtingin. Nasa akin pong harapan ang isang folder na kulay berde at kinikilabutan po ako nang ibigay po sa atin ito ni L mula kay Kuya Erwel ng Filipiniana Division. At ito po ay nababasa ko lamang sa mga aklat. Ito po ang tula ni Rizal para sa isang babae na nakilala niya sa Espanya. Actually, nakilala niya ito pagdating niya po sa Spain noong 1882. At ang babae ito ay, ang pangalan niya ay Consuelo Ortega y Rey. At ang tulang ito na nakapaloob dito sa folder na ito ay ala Señorita C.O.E.R. Nagtatago pa. Pag binasa natin ang tulang ito, makikita po natin na in many ways, ito kasi si Consuelo Ortega y Rey, pumupunta po si Jose Rizal sa bahay ng tatay ni Consuelo. Dahil doon sa bahay na yon, doon nagtatagpo-tagpo yung mga Pilipino upang mag-usap, magplano, ano ba book project ang gagawin natin, paano ba natin isusulong ang mga reforma, paano ba natin pakikiusapan ng Cortes na magbigay ng mga kalayaan sa mga Pilipino. So, sa gitna ng mga usapan na ito ng mga Pilipino na nasa Espanya, naroon ang anak ni Mr. Ortega y Rey, si Consuelo. At sinulatan nga niya itong babaeng ito. At basically, dito mo makikita na si Dr. Jose Rizal ay parang nagpapabebe. Bakit po? Sa Spanish, sinulat po niya at isinalin na po sa Ingles, "Why ask for these unintellectual verses that once insane with grief I sang aghast? Or are you maybe throwing in my face my rank in ingratitude, my bitter past? Why resurrect unhappy memories now when the heart awaits from love a sign? Or call the night when day begins to smile, not knowing if another day will shine? You wish to learn the cause of this dejection, delirium of despair that anguish wove? You wish to know the wherefore of such sorrows, and why a young soul I sing not of love? Oh, may you never know why, for the reason brings melancholy, but may set you laughing. Down with my corpse into the grave shall go another corpse that's buried in my stuffing. Something impossible, ambition, madness, dreams of the soul, a passion and its throes. Oh, drink the nectar that life has to offer, and let the bitter dregs in peace repose. Again, I feel the impenetrable shadow shrouding the soul with the thick veils of night. A mere bud only, not a lovely flower, because it's destitute of air and light. Behold them, my poor verses. My damn brood and sorrow suckled each and every brat. Oh, they know well to what they owe their being. And maybe they themselves will tell you what. Nai-inlove na ho kasi si Dr. Jose Rizal dito sa babaeng ito. Pero parang gusto niyang umatras dahil may naiwan siyang babae sa Pilipinas.
si Señorita Leonor Rivera. Kaya pag nakikita ninyo, parang lumalayo siya, pero sa tula, tinatanong niya kay Consuelo, bakit mo ba ako tinatanong, natulaan pa kita? Grabe, grabe mga kaibigan ng ating national hero. Lumayo na si Pepe kay Consuelo na obviously in love sa kanya dahil eventually nalaman po natin na si Consuelo Ortega y Rey is actually gustong-gusto pala nung isa sa mga ka-meeting nila doon sa bahay ni Mr. Ortega y Rey. Walang iba kundi si Eduardo Delete. Si Eduardo Delete po eventually ang makakatuluyan ni Consuelo at si Eduardo Delete, mga kaibigan, ang magiging isa sa pinakamalaking kalaban at karibal ni Jose Rizal sa La Propaganda sa Espanya. So, yan po ang kwento ng tulang a la Señorita C.O.E.R. At dito natin makikita, mga kaibigan, ang ating mga bayani ay hindi lamang gumawa ng dakilang bagay. Sila rin po ay mga tao na tulad natin ay umiibig at nawa po ay sumaatin ang pag-ibig sa araw ng mga puso. So, yan po yan po mga kaibigan ang makikita po natin dito sa National Library of the Philippines. Kaya sana po pumunta na po tayo dito. At ako nga po si Xiao Chuan na nagsasabi sa inyo, hali kayo, inaantay na po kayo ng inyong pambansang aklatan. Dahil dito sa National Library of the Philippines, mag-e-enjoy ka dito.